Nagsisimula ang pelikula kay Greg Whittle, na tinawag sa opisina ng kanyang boss. Sinabi sa kanya ng sekretarya na wala pa ang kanilang boss, at hiniling sa kanya na maghintay. Pagdating ng boss, ipinaalam niya kay Greg na natanggal na siya. Mukhang hindi ito naririnig ni Greg, at nang lumapit ang boss para hawakan siya, biglang tumayo si Greg, at tinulak siya. Ang boss ay bumagsak, tumama ang kanyang ulo sa sahig, at namatay kaagad. Dahil sa takot, itinago ni Greg ang katawan sa likod ng kortina. Bumalik ang sekretarya, at sa pag-aakalang hindi pa rin dumating ang kanilang boss, pinaalis siya. Umalis siya, nangako na babalik siya mamaya. Pumunta siya sa isang bar sa kabilang kalye, at nag-order ng inumin. Doon, nagsimulang makipag-usap sa kanya ang isang babae sa malapit na mesa. Ibinunyag niya na mayroon siyang telekinetic powers at alam niya ang tungkol sa insidente dahil nilikha niya ang mundo na may hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa banyo at kunin ang dilaw na kristal mula sa kanyang walang malay na boyfriend. Bilang kapalit, ipinangako niyang aalisin siya sa mga kaso ng pagpatay. Pumunta siya sa banyo, hinanap ang kasintahan, at kinuha ang mga kristal sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ng babae na ang mundo ay salamin lamang ng mga neuron ng tao, at maaari itong baguhin. Habang tinuturuan niya siya tungkol sa pagmamanipula sa peke na mundong ito, ang katawan ng boss, na ngayon ay kusang gumagalaw, ay nahulog sa bintana ng opisina papunta sa kalye, kung saan nakita ito ng isang grupo ng mga manggagawa sa opisina. Dumating si Greg, at dahil nakita siyang galing sa bar, hindi siya pinaghihinalaan. Kinumbinsi siya ng babae na kalimutan ang tungkol sa kanyang wallet at mga dokumentong naiwan sa opisina, at ibenta ang kanyang telepono sa isang pawn shop sa maliit na halaga. Sa TV, iniulat ng balita na itinuturing ng pulisya na aksidente ang pagkamatay ng boss, kaya malaya si Greg, ngunit wala siyang matutuluyan. Ang babae ay nag-aalok sa kanya ng isang lugar sa isang tent city sa ilalim ng tulay, na may kuryente at walang tunog na TV. Doon, nalaman ni Greg na ang pagkamatay ng boss ay opisyal na pinasyahan bilang isang aksidente. Nagsisimula siyang masiyahin sa kanyang bagong buhay, na nagsasabi sa babae tungkol sa kanyang pangarap na tahanan, na palagi niyang iginuguhit. Napagtanto niya na ang kanyang mga guhit ay kahawig sa kanya, at ipinahayag na sila ay mag-asawa sa totoong mundo, kahit na nakalimutan niya ang kanyang pangalan, na si Isabel. Samantala, ang kanyang anak na si Emily ay humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Arthur upang mahanap ang kanilang ama. Nag-aatubili si Arthur dahil pakiramdam niya ay inabandona siya ni Greg, na palaging abala sa trabaho para makasama ang kanyang mga anak. Pumunta sina Greg at Isabel sa isang roller skating rink, kung saan sila ay may magandang oras, pagkatapos kumuha ng mga dilaw na kristal na nagpapahusay sa kanilang telekinetic powers. Iminumungkahi niya na ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi totoo, at iminumungkahi na patumbahin nila ang mga ito. Sa una, nag-aalangan siya, ngunit sa lalong madaling panahon ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang isip upang itulak ang mga tao sa paligid. Nakakatuwa sila, at gumugugol ng maraming oras sa paglilibang sa kanilang sarili sa ganitong paraan, hanggang sa sila ay mainip. Pag-alis nila, nagnanakaw sila ng ilang damit, at pinapanood ang pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan. Tini-teleport nila ang kanilang mga sarili patungo sa isang sasakyan ng pulis, at nagsasaya sila sa pagmamaneho, sa kalaunan ay nakarating sila sa istasyon ng pulisya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga kalokohan, hanggang sa mapagod sila, at nagpas siyang umalis. Samantala, si Emily ay naghahanap ng mga kalapit na hotel, umaasang mahanap ang kanyang ama. Umakyat siya ng walang dala, at kalaunan ay nahanap niya si Greg sa isang kafe. Hiniling ni Isabel kay Greg na mag-order, habang siya ay nasa labas. Makikita natin na pumara ng kotse si Isabel, at pumasok, pagkatapos ay umalis. Umalis siya ng kafe nang hindi kumakain, hindi niya alam na nasaksihan ng kanyang anak na si Arthur ang eksena. Ang bartender, na napagkamalan na si Greg ay isang taong walang tirahan, kalaunan ay nagdala sa kanya ng expired na pagkain. Bumalik si Isabel, at iminumungkahi na bisitahin nila si Kendo, isang taong gumagawa ng mga kristal, at naghiwalay sila. Pumasok si Isabel sa bahay ni Kendo, habang nasa labas si Greg. Nakita siya ni Emily, at hiniling na sumama sa kanya. Hindi siya makaalis, naghihintay kay Isabel. Pinatawad ni Emily ang kanyang ama sa hindi pagpunta sa kanyang graduation, at binigyan siya ng larawan kasama ang numero ng kanyang telepono sa bahay, bago siya umalis.
Bumalik si Isabel, at sinabihan siyang kalimutan ang tungkol sa kanyang anak na sinasabing hindi siya totoo. Nagtatalo sila, at isang lokal na hooligan ang namagitan. Humingi si Greg ng isang dilaw na kristal kay Isabel, at gumamit ng telekinesis upang sirain ang kotse ng hooligan, na nagpapakita ng kanyang lumalagong kapangyarihan. Sa umaga, gumising si Greg sa Tent City, ngunit nawawala si Isabel. Matapos siyang hanapin, nakita niya ang larawan ng kanyang anak na si Emily na may numero ng telepono. Tumungo siya sa pinakamalapit na payphone, ngunit walang natanggap na sagot. Pagbalik sa tent, sinalubong siya ng pagkadismaya ni Isabel. Inihayag niya na hindi totoo si Emily, at isa lamang siyang ilusyon. Nagpupumilit siyang paniwalaan ito, dahil hindi siya nagbibigay ng konkretong patunay. Upang kumbinsihin siya, gumawa siya ng mga espesyal na asul na kristal, na nagpapaliwanag na ang bawat isa sa kanila ay dapat kumuha ng 10 kristal, ngunit mayroon lamang 16 sa kabuuan. Tiniyak niya sa kanya at sa kanyang sarili, na sinasabing magiging maayos ang lahat, at niload ang mga kristal sa isang device, at iniabot ito sa kanya, na nagpapahiwatig na oras na para umalis sa ilusyon. Nilalanghap niya ang mga kristal, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang malinaw na klinikal na silid, kung saan ang mga tao ay nakaupo sa mga upuan, na konektado sa isang computer sa pamamagitan ng mga tubo ng paghinga. Isang assistant ang tumawag kay Isabel bilang Dr. Clemens, at nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Nagrereklamo siya na masyadong sineseryoso ni Greg ang mga ilusyon ng mga tao, na nangangailangan ng kanilang pag-alis sa simulation. Nagpapasalamat siya kay Kendo sa pagbibigay ng mga asul na kristal. Itinuro ni Isabel ang isang tao sa simulation, na nakilala niya sa virtual na mundo, at hiniling sa kanya na i-disconnecta si Dr. Whiteler. Nagmamadali ang lalaki na lumapit kay Greg, na nagsimulang magtanong, at nalaman na si Emily ay isang simulation din. Lumabas sila, at namangha si Greg sa ganda ng kanilang tunay na kapaligiran, kung saan naruroon ang mga tao at kakaibang translucent figure, na tinatawag na telepresence. Ipinaliwanag ni Isabel na natutunan ng mga tao na ihatid ang kanilang mga larawan ng malayuan, na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan ng masaya, habang nananatili sa bahay. Dinala niya siya sa waterfront, at namangha siya sa nakamamanghang tanawin. Nagtataka siya kung bakit hindi niya maalala ang alinman sa mga ito. Tinitiyak niya sa kanya na ang pagkawala ng memorya ay isang karaniwang epekto, at ang kanyang mga alaala ay malapit nang maibalik. Ipinakita niya sa kanya ang kanilang tahanan, at napagtanto niyang matagal na niyang iginuguhit ang totoong mundo. Habang tinatamasan niya ang kasiyahan at karangyaan ng kanyang tunay na tahanan at asawa, ipinagpatuloy ni Emily ang paghahanap sa kanya sa simulation na mundo. Sa gabi, ipinagtapat ni Isabel kay Greg na siya ay walang pananagutan sa pag-alis sa simulation ng walang sapat na asul na bumabalik na mga kristal, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang memorya. Ipinaliwanag niya na ang totoong mundo ay minsang sinalanta ng matinding polusyon at kahirapan. Gayunpaman, binago ito ng mga pagsulong sa automation, synthetic biology, at asteroid mining. Naaalala niya ang kanyang imbensyon, isang thought visualizer. Inilabas niya ang monitor ng device na maaaring gumuhit ng anumang iniisip ng isang tao. Pinangalanan niya ang mga bagay, at agad itong lumilitaw sa mga guhit. Ginagamit niya ito upang ipaliwanag kung paano nilutas ng synthetic biology ang mga problema sa ekolohiya, at ang pagmimina ng asteroid ay nagdulot ng kaunlaran sa pananalapi. Ang bawat tao ay tumatanggap na ngayon ng $500,000 sa isang taon, at ang mga robot ay humahawak sa lahat ng mga monotonous na gawain. Nagbigay ito ng kalayaan at panahon sa mga tao na ituloy ang kanilang mga interes. Ang Earth ay ligtas at maunlad na ngayon, ngunit ang mga tao ay maaaring maging kampante, kaya naman naimbento niya ang kahon ng utak. Nakakatulong ito sa mga tao na ihambing ang mabuti sa masama, at pahalagahan ang kanilang mga nagawa. Nakiusap si Greg sa kanya na manatili sa totoong mundo ng isang araw pa. Maghapon silang lumangoy sa dagat, at nagpapahinga sa isang yate. Sa gabi, binisita nila ang lungsod, kung saan ang isang siyentipiko, na nag-aalala tungkol sa pagsasaliksik ni Isabel, ay lumapit kay Greg. Hiniling sa kanya ng siyentipiko na bantayan siya, na nagpapahiwatig na maaaring higit pa sa kanyang trabaho kaysa sa nakikita ng mata. Kinaumagahan, hiniling niya kay Greg na bumalik sa kahon ng utak, upang makumplito niya ang kanyang pananaliksik. Pinipigilan niya, pinagtatalunan na mayroon na siyang sapat na data, at ipinahayag ang kanyang pag-aatubili na bumalik sa simulated na mundo.
Sa halip, pumayag siyang tulungan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pampublikong panayam. Sa gabi, isang pagtatanghal ng brain box ang nagaganap. Ipinakilala ng host si Isabel, na bumuo ng konsepto ng pagtulad sa mga negatibong mundo, upang tulungan ang mga tao na pahalagahan ang kanilang totoong buhay. Tinawag niya si Greg sa entablado, upang ihambing ang kanyang mga tugon bago at pagkatapos maranasan ang kahon ng utak. Ito ay nagsiwalat na siya ay dating isang pesimista at mapang-uyam na individual na hindi nasisiyahan sa lahat. Ang bagong Greg, gayunpaman, ay kontento at positibo. Sa panahon ng panayam, bigla niyang nakita si Emily sa bulwagan, at siya ay huminto. Mabilis siyang nawala, at pinasalamatan niya si Isabel sa tulong nito. Habang nagpapatuloy ang kaganapan, nagtitipon ang mga tao sa paligid niya, upang makipag-usap sa napakatalino na mananaliksik. Gayunpaman, nakita ni Greg ang translucent figure ni Emily, at hinabol siya. Ipinaalala sa kanya ni Emily na mayroon siyang isang anak na babae at isang anak na lalaki, na nagmamahal sa kanya. Iginiit ni Greg na hindi siya totoo, ngunit naaalala niya ang mga personal at minamahal na sandali mula sa kanyang nakaraan, na hinihiling sa kanya na piliin kung saang mundo siya gustong manatili. Nasa gitna sa pagitan ng tunay at simulated na mundo, nahaharap siya sa isang malalim na desisyon tungkol sa kung saan namamalagi ang kanyang tunay na kaligayahan. Samantala, isang kaguluhan ang sumabog sa ibaba, nang makita ni Isabel ang kanyang sarili na nasa gitna ng magulong pulutong. Itinulak at hinihila sa iba't ibang direksyon, napagtanto niyang may mali, at tinawag si Greg. Si Emily, na lumitaw ilang sandali, ay nawala. Si Greg, na kumukuha ng dilaw na kristal, ay gumagamit ng kanyang telekinetic powers para hatiin ang karamihan, ngunit nabigla si Isabel, hindi dapat gumana ang mga kapangyarihang ito sa totoong mundo. Ang sitwasyon ay tumitindi, ang mga hangganan sa pagitan ng totoong mundo at ang simulation ay lumabo. Nagmamadali ang mag-asawa sa lab, napagtanto na ang pagkuha ng hindi kumpletong dosis ng mga asul na kristal ay nagdala ng bahagi ng simulation sa totoong mundo. Kailangan nilang ayusin ito ng madali, ngunit ang mga asul na kristal ay magagamit lamang sa simulated na mundo. Humiga sila sa mga upuan, at natagpuan ang kanilang sarili pabalik sa simulation. Ginabayan ni Isabel si Greg upang hanapin si Kendo, dinala siya sa isang bar sa tapat ng dating opisina ni Greg. Laking gulat niya nang makita niyang buhay ang mga kasamahan niya noon at ang boss na di umano'y patay na. Humingi siya ng mga sagot, ngunit hinihila siya ni Isabel, ipinaalala sa kanya na ang lahat sa paligid nila ay gawa-gawa lamang. Ninanakawan ng mag-asawa ang isang lalaki ng kanyang kotse at pera, upang bayaran ang mga asul na kristal. Nagmaneho sila papunta sa lab ni Kendo kung saan nag-aatubili siyang pumayag na ibigay sa kanila ang mga kristal. Gayunpaman, nang abutin niya ang kanyang sinturon, si Isabel, na natatakot sa sandata, ay binaril siya. Si Kendo ay lumabas na walang armas, ngunit nakakita siya ng isang pakete ng mga asul na kristal sa kanyang katawan. Tumakas ang mag-asawa, at pumasok ang mga pulis sa gusali. Habang hinahabol sila ng mga pulis, nalaman ni Emily ang tungkol sa nakita ng kanyang ama, nahanap si Arthur, at nagtungo sila sa Tent City. Pinalibutan ng mga pulis ang kampo, hinihiling na sumuko ang mga kriminal. Binibilang ni Isabel ang mga kristal, at nadiskubring sapat lang ang isang tao para makabalik sa totoong mundo. Inilagay niya ang mga kristal sa isang espesyal na aparato, at ibinigay niya ito kay Greg. Iminumungkahi niyang magpakamatay para bumalik sa realidad, ngunit hindi siya sigurado kung gagana ito. Nalulula, umiiyak siya, pakiramdam na siya ang dahilan sa gulong ito. Pagkatapos ay inamin ni Greg na ang simulated na mundong ito ay hindi masama, mayroon siyang mga anak dito, at gusto niyang manatili. Si Emily ay lumabas sa isang tulay, nakikiusap sa kanyang ama na sumuko, at manatiling buhay. Hinihiling niyang manatili siya sa simulation. Lumabas si Isabel upang gambolain ang mga pulis, at tinitiyak na makakatakas si Greg sa gusali. Gamit ang natitirang mga kristal, tumakas siya sa eksena, gamit ang ingay ng mga dumadaang sasakyan bilang cover. Nakahanap ng kanlungan si Greg sa isang rehab clinic na tumatanggap ng mga taong nahihirapan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang batang babae na tumatawag sa kanya ng ama, at naniniwala sa kanya. Nang maglaon, nakita niya si Emily sa isang parke, kung saan ipinahayag niya ang kanyang kagalakan na nalampasan niya ang kanyang mga pakikibaka, at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Isang pagmumuni-muni sa kung paano madalas na hinahangad ng mga tao na takasan ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang mas magandang buhay.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bawat isa ay lumilikha ng kanilang sariling panloob na mundo, at kung ano ang totoo ay tinutukoy ng individual. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.